Nagulat talaga ang estudyanteng ito. Pinabasa sa kanya ng guro ang isang pangungusap sa Ingles, ngunit siya ay nag-imbento ng sarili niyang wika para magbasa ng malakas. Galit na galit ang guro, hindi pa siya nakapagturo ng estudyanteng kasing hina niya, lumabas ka sa klase ko. At pinapante siya sa sulok bilang parusa. Sa isang pagsusulit sa matematika, nahaharap sa isang simpleng tanong tulad ng, ano ang 3 times 9? Pumili siya ng kakaibang solusyon. Naisip niya na ang dalawang numero ay mga planeta at siya ang pinuno ng sansinukob. Siya ang namamahala sa paggalaw ng ikatlong planeta upang makasalubong ang ikasyam na planeta. Pagkatapos, ang ikatlong planeta ay tumama sa ikasyam na planeta ng may napakalaking lakas kaya't ito ay nawasak. Kaya naisip ng bata ang sagot na 3 times 9 equals 3. Buo ang loob ng bata sa pag-aakalang makakakuha siya ng 100 sa kanyang pagsusulit, ngunit sa huli ay 0 ang nakuha niya, literal na bokya. Pag-uwi niya pagkatapos ng klase, kinailangan niyang papirmahan sa kanyang mga magulang ang pagsusulit. Dahil sa takot na mapag-alitan siya ng kanyang mga magulang, nagkaroon siya ng ideya. Tinawag niya ang dalawang aso at agad nilang kinain ang test paper. Pagbalik niya, sinabi niya sa kanyang mga magulang na kinain ng mga aso ang kanyang test paper habang pauwi. Binatukan nila siya. Tumakbo siya palabas para makipaglaro sa mga aso habang naglalaro ng cricket ang ilang mga bata sa complex. Nang ulong ang bola papunta sa kanya, hiniling nila kay Esho na ibalik ito. Pinulot niya ang bola at sa di sinasadya, naihagis niya ito sa bakuran ng paaralan. Isang kasamahan sa koponan na nagngangalang Ranjet ang nagalit ng gusto kaya't hinawakan niya ito sa leeg. Noong una ay nanalo si Eshon, ngunit sa huli ay nontog ang ulo niya sa lupa. Malubhang nasugatan si Eshon at napilitang kagatin si Ranjet para makatakas. Habang papunta siya sa apartment building, tinambo niya ang mga paso ng bulaklak nila Ranjet at umakyat sa rooftop. Doon, naisip niya ang nangyari at nagsimulang umiyak. Pagbalik niya sa apartment ng pamilya niya, nakita niya ang mga magulang ni Ranjet, lumapit sila sa pinto para humingi ng kabayaran, hindi na nagtanong ang ama ni Eshon kung ano ang nangyari at sinampal pa ito sa mukha. Tila natuwa si Ranjet tungkol dito at sinabi kay Nankishore na napunit din ni Eshon ang kanyang damit. Nabigla si Eshon dahil isa itong kasinungalingan at inatake si Ranjet. Mabilis na hinayla ni Nankishore si Eshon palayo at lumabas si Ranjet ng apartment kasama ang kanyang ina. Pagkatapos ay nagreklamo si Nankishore tungkol sa kung paanong palaging binibigyan sila ng kahihiyan ni Eshon. Nang akmang sasampalin na naman niya si Eshon, muntik nang tamaan ng kamay niya si Maya. Nakakatawa ito para kay Eshon, ngunit mukhang galit na galit si Nankishore at pinagbantaan siyang ipapadala siya sa isang boarding school kung hindi niya babaguhin ang kanyang pag-uugali. Kinabukasan, ipinatawag ng mga guro ni Eshon ang kanyang mga magulang sa paaralan. Pagdating nila, sinabi ng guro niya na may mga 0 si Isan sa lahat ng asignatura niya. Sinabi ng punong guro na si Eshon ay may kapansanan sa pag-iisip. Wala siyang kwenta kumpara sa talino ng kanyang kapatid. Ang mas malala pa rito, ang kapatid ni Eshon na si Johan ang pinakamagaling na estudyante sa paaralan. Si Eshon naman ay nasa ikatlong baitang noon at 2 beses nang bumagsak. Pinagpagawa pa nga ni Eshon ng peking medical note ang kapatid niya para hindi pumasok sa klase para makalabas at makapaglaro. Gustong patalsikan ng punong guro si Eshon sa paaralan, galit na galit ang ama ni Eshon. Kahit gaano pa kasama ang anak niya sa paaralan, hindi pa rin pwedeng magkaroon siya ng kapansanan sa pag-iisip. Sa pinakamatagal na panahon, spoiled lang talaga siya. Pag-uwi nila, tinawagan ni Nankishore ang isa sa kanyang mga tiyuhin upang tulungan siyang makakuha ng pwesto sa isang boarding school para kay Eshon, umaasang matulungan ang kanyang anak at mabago ang personalidad nito. Nang gabing iyon, nagkaroon ng bangungot si Eshon kung saan siya ay na-stranded sa istasyon ng tren matapos mawalay sa kanyang ina. Dahil mukhang takot siya at tinawag ang kanyang ina habang natutulog, pinuntahan ito ni Maya upang tingnan. Paggising niya, umiyak si Eshon at sinabi sa kanyang ina na ayaw niyang pumasok sa boarding school, ngunit sinabi nito na kailangan na niyang umalis. Paulit-ulit na iginiit ni Eshon na ayaw niyang umalis at nalungkot naman si Maya dahil hindi rin siya pabor sa pag-alis ng bunso niyang anak. Sa wakas, dinala ni Nankishore si Eshon sa boarding school gaya ng kanyang plano. Ito ang pinakamahigpit na boarding school sa kasaysayan, ang sinumang estudyanteng magpapabaya ay mapapahamak. Di nagtagal, umalis si Nankishore at ang kanyang pamilya, at pinigilan ni Eshon ang pagluha habang pinapanood ang sasakyan na palayo sa paaralan. Nalungkot din sina Maya at Johan sa pag-iwan kay Eshon, ngunit wala silang magagawa. Ang hindi alam ng mga magulang ni Eshon ay kahit hindi siya magaling sa matematika o mga wika. Siya ay may talento sa sining.
Hindi na kailangang basahin ni Eshon ang mga tagubilin para matapos ang isang puzzle na may 10,000 piraso dahil kaya niya itong buuin ng mabilis at tumpak. Habang nasa kalye, may nakita siyang batang lalaki na kumakain ng popsicle. Bumalik siya kalaunan at kinunan ito sa isang blankong papel gamit ang dilaw at pulang pintura at tubig upang lumikha ng isang magandang gradient. Pagkatapos ay iginuhit niya ang batang lalaki na kumakain ng popsicle. Nang malaman ni Eshon na aalis na siya ng bahay, gumawa siya ng tuloy-tuloy na dibuho, pahina sa pahina. Sa loob nito, unti-unting lumayo si Eshon sa kanyang mga magulang at kapatid. Ngunit hindi batid ang talento ni Eshon, kaya niya lang pigilan ang lungkot sa kaibuturan niya. Sa kalagitnaan ng gabi, kapag walang tao sa paligid, nagtatago siya sa banyo at umiiyak. Nang matapos siya, hinugasan niya ng tubig ang kanyang mga mapupulang mata para walang makapansin na umiiyak siya. Ngayong wala ng proteksyon ng mga magulang si Eshon, naging maingat na siya sa klase. Sa tingin mo ba ay henyo o tanga ang batang ito? Hiniling ng guro kay Eshon na ipaliwanag ang isang tula. Sinabi ni Eshon na ang nakikita at nararamdaman natin ang siyang katotohanan at ang hindi natin nakikita o nararamdaman ay kasinungalingan. Sa sobrang galit ng guro, muntik nang magliyab ang ulo niya, na malapit ng mapanot. Sa katunayan, ipinahayag ni Eshon ang tunay na kahulugan ng tula sa tumpak na paglalarawan. Pero inakala ng guro na isa siyang estudyanteng may problema at likas na naniniwala siyang hindi ito magagawa ni Eshon ng tama. Sa klase ng sining, palaging nadidistract si Eshon, naghagis ng choke ang guro ng sining para magising siya, pagkatapos ay pinalabas niya kay Eshon ang kanyang kamay at pinalo ito ng 5 beses, namamaga ang kamay ni Eshon at hindi na matiis ang pagsuway, kaya't umagos ang ilang luha sa kanyang mukha. Pero hindi siya sumigaw ng malakas dahil walang sinuman dito ang maaaring magprotekta sa kanya. Naging katatawanan si Eshon sa kanyang mga guro at mga kaklase dahil sa pagiyak, kaya pinunasan niya ang kanyang mga luha at nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Ang batang ito ay lubhang kakaiba. Sa klase ng Ingles, ang mga salitang nasa harap ni Eshon ay parang mga nagsasayaw na maliliit na lalaki. Sa klase ng matematika, nawala ang mga numero. Hindi lang hindi tumaas ang mga marka niya sa boarding school na ito, naging tahimik at bugnutin din siya, itinapon niya lahat ng libro niya sa basurahan at saka itinapon ang backpack niya palabas ng gusali. Lahat ng materyales na nakita ni Eshon ay naging mga gagambang gumagapang pataas sa kanyang leeg at mesa, sinusubukang kainin ang kanyang katawan, sa sobrang takot ni Eshon ay pinalayas niya ang mga gagamba. Kalaunan, binigyan siya ng guro ng palayaw, ang hari ng katangahan. Iyon ay hanggang sa dumating ang isang bagong guro sa sining, at dito natuluyang nakatakas si Eshon sa kanyang kalagayan. Ang gurong ito ay unang nagpakita sa isang kakaibang paraan, nagbihis siya bilang isang payaso, gumawa ng 3 magkakasunod na pagsirko, kumanta, sumayaw, at tumugtog ng plauta para sa mga estudyante, at nakatanggap ng masigabong palakpakan. Ang pangalan ng gurong ito ay Rom, at ang kanyang estilo ng pagtuturo ay kakaiba. Sa unang araw niya, binigyan niya ang mga estudyante ng ganap na kalayaan, at iginuguhit nila ang anumang gusto nila. Ngunit blanko ang papel ni Eshon. Naniniwala si Ram na naghahanap pa rin ng inspirasyon si Eshon kaya umalis siya para tingnan ang mga ipinintang larawan ng ibang mga estudyante. Nang matapos ang lahat, lumapit si Ram sa mesa ni Eshon at napansing hindi pa rin nagalaw ang kanyang papel. Nagulat siya at nagtanong kung may mali, pero hindi sumagot si Eshon. Natuklasan ni Ram na si Eshon ay palaging pinaparusahan ng ibang mga guro. Nang araw na iyon, tila nalulumbay si Eshon at gumugol ng oras sa pagtingin sa isang putik ng tubig. Pagbalik niya sa dormitoryo, ipinaalam sa kanya ng prinsipal na tumatawag ang kanyang ina. Sinagot ni Eshon ang tawag, ngunit habang sinusubukang kausapin siya ni Maya at Johan, binitawan niya ang telepono at umalis. Kinabukasan, nagpasya si Ram na bumisita sa bahay ni Eshon, para mas makilala si Eshon, ipinakita sa kanya ng mga magulang ni Eshon ang dati niyang workbook. Gayunpaman, may nawawalang drawing sa libro. Nagulat si Ram, hindi niya alam na marunong palang gumuhit ang batang ito, kaya, tiningnan niya ang iba pa niyang mga drawing. Isa sa kanila ay lubhang kawili-wili. Mula sa harapan, naghuhukay ng isang tunnel ang mga sundalo. Mula sa likuran, tumatakas ang mga sundalo sa pamamagitan ng tunnel. Kahit ang isang matanda ay hindi mag-iisip ng ganoong ideya. May mga henyo ba talaga sa mundong ito? Sinabi ni Ram sa mga magulang ni Eshon na hindi ito isang hanggal, kundi isang henyo sa pagguhit. Mapanghamak na sabi ng ama ni Eshon, huwag kang magpakatanga, ano ang bentahe ng pagguhit? Binuklat ni Ram ang aklat sa Ingles ni Eshon. Isinulat niya ang B sa halip na D at D sa halip na B. Isa itong malaking pagkakamali sa paghatol. Sa madaling salita, si Eshon ay may dyslexia.
Hindi niya makukoordina ang kanyang biswal at pandinig na impormasyon. Hindi sumang-ayon ang ama ni Eshon. Akala niya ay ayaw lang ni Eshon ng pag-aaral. Nakita ni Ram na hindi siya pinaniwalaan nito kaya kinuha niya ang isang kahon ng laruan na may nakasulat sa wikang Hapon. Hiniling ni Ram sa ama na basahin ito ng malakas. Nagalit ang ama, at sinabing, hindi ako marunong mag-Nihongo. Hindi siya binigyan ni Ram ng pagkakataong makipagtalo, masyado kang mayabang, mali ang ugali mo. Saka may napagtanto ang ama ni Eshon. Lumalabas na hindi niya kailanman naintindihan ang kanyang anak, hindi ang kanyang pag-uugali o ang kanyang pinagdadaanan, siya lang ang sinisisi niya. Sinabi ni Ram na ito ang hinaharap ni Eshon ngayon. Hindi niya makilala ang alpabeto, kaya nasira ang kanyang tiwala sa sarili. Kaugnay nito, ginamit niya ang kanyang paghihimagsik upang pagtakpan ang kanyang kawalan ng kakayahan. Ngayon ay naglaho na ang rebelyon ni Eshon, tumigil na rin siya sa pagguhit, alam ito ni Ram. Kinabukasan sa paaralan, ipinakita ni Ram kay Eshon ang kanyang lumang sketchbook, at ito ay nagulat. Tumayo ang guro sa harap ng klase at ikinwento sa kanila ang tungkol sa mga dakilang taong tulad nina Albert Einstein at Thomas Edison, na nahihirapang bumasa at sumulat noong mga bata pa. Binanggit din niya ang sikat na pintor na si Leonardo da Vinci, na may dyslexia at laging nagsusulat ng mga pangungusap ng pabaligtad. Naglagay si Ram ng salamin sa harap ng pisara, at ang pangungusap ay naging natural para kay Eshon. Nagliwanag ang mga mata ng batang lalaki nang makita niya ito. May natuklasan siyang bagay na nakakuha ng interest niya. Biglang napagtanto ni Eshon na ang isang hanggal ay maaaring maging isang henyo at sa wakas ay ngumiti. Nang makaalis na ang lahat, tinawag ni Ram si Eshon at sinabi rito na may isang taong hindi niya nabanggit noong pinag-uusapan niya ang mga taong may dyslexia. Sinabi niya rito na nahihirapan din siyang magbasa at magsulat noong bata pa siya. Aniya, palaging iniisip ng kanyang ama na isa siyang tanga at hindi kailanman naniniwala sa kanya. Tinanong ni Eshon kung pumunta si Ram sa bahay niya at sinabi niyang oo. Di nagtagal, sa kanyang klase sa panlabas na sining, hindi na siya nakatitig sa kalawakan. Kumuha siya ng mga bagay mula sa lupa tulad ng mga sanga at dahon at gumawa ng isang bangka na umaandar. Ipinakita ito ni Ram sa kanyang mga kaklase at lahat ay naghiyawan para sa imbensyon. Yumuko si Eshon sa kahihiyan. Nakita ni Ram na mas may kumpiyansa na si Eshon, kaya sinimulan niya itong bigyan ng mga personal na aralin. Tinuruan siya ni Ram na magbasa ng mga salitang Ingles upang mapataas ang kanyang interes at kung paano gawing henyo ang isang hangal. Isinulat ni Ram ang mga letra ng alpabeto sa braso ni Eshon para madama niya ang mga hugis ng mga ito. Pagkatapos ay gumamit siya ng iba't ibang watercolor upang makilala ang pagkakaiba ng magkakatulad na mga letra at upang magdagdag at magbawas ng mga numero. Nagsulat si Ram ng mga positibo at negatibong numero sa mga hagdan at hinayaan si Eshon na tumalon pataas at pababa ng hagdan upang kalkulahin ng tumpak ang mga kabuuan at pagkakaiba. Mas gumaganda ang performance ni Eshon sa bawat pagkakataon. Masiglang nakipaglaro si Ram sa kanya at tunay ngang umibig siya sa pag-aaral, gamit ang masining na paraan ng pagtuturo na ito. Hinangaan ni Eshon ang bawat numero at bawat salita. Unti-unting bumubuti ang kanyang mga marka, pero hindi lang iyon, nag-organisa si Ram ng isang paligsahan sa pagguhit sa buong paaralan at may espesyal na regalo para kay Eshon. Sa sandaling iyon, dumating ang ama ni Eshon sa paaralan upang sabihin kay Ram na nagmamalasakit siya sa kanyang anak at umaasang hindi niya ito maintindihan ng hindi sinasadya. Bigla may ikinwento sa kanya si Ram noong unang panahon sa Solomon Islands. Kapag gustong pumutol ng puno ang mga katutubo, bubuo sila ng bilog sa paligid nito at malakas itong susumpain. Sa loob ng ilang araw, mamamatay ang puno. Labis na nakonsensya ang ama ni Isan dahil si Eshon ang puno. Sila ang mga magulang na pumipigil sa anak na maging henyo. Paalis na sana ang ama ni Eshon sa opisina ni Ram at biglang nakita niya ang anak na nasa harap ng bulletin board na nagbabasa ng salita. Nang paisa-isa, tungkol sa paligsahan sa pagguhit, kaya nagsimulang umiyak nang hindi mapakali ang ama. Sa araw ng paligsahan, si Eshon, na hindi marunong magbutones ng kanyang damit o magtali ng sapatos, ay nagayos ng kanyang sarili ng mag-isa. Ang batang henyo ay pupunta sa isang paligsahan sa pagguhit, maingat niyang sinukle ang kanyang buhok at dala ang kanyang mga kagamitan sa pagguhit. Pagsapit ng madaling araw, pumunta siya sa pampang ng ilog at tumingin sa malayo. Maya-maya, tumungo na ang lahat sa lugar ng paligsahan, ngunit wala pa roon si Eshon. Mukhang nalilito si Ram, ngunit nanatili pa ring umaasa. Hinanap niya kung saan-saan at nagtanong sa ibang mga bata ngunit walang nakakita sa kanya. Maya-maya pa ay nagsimula na ang paligsahan at nagsimula nang magpinta ang lahat. Habang nag-aalala pa rin si Ram, biglang sumulpot si Eshon. Isang masayang Ram ang nagbigay sa kanya ng isang blankong papel at itinuro kung saan siya dapat umupo. Pero nakahanap si Eshon ng mas komportableng pwesto.
Sinimulan ni Esho na ipinta ang kanyang obra maestra. Pinanood siya ni Ram at naisipan din niyang gumuhit. Para sa patimpalak na ito, nagdala si Ram ng isang propesyonal na hurado. Mabilis na pintor si Eshon at hindi nagtagal ay naipasa na niya ang kanyang drawing, nagulat si Ram. Ang ipininta ni Eshon ay ang kanyang sarili na nakaupo sa tabi ng bati sa labas ng paaralan kasama ang mga puno, bulaklak, isda, at mga hayop na lumalabas upang maglaro. Para itong isang eksena kung saan nabuhay ang mundo, sa ipininta naman ni Ram, lumitaw si Eshon na tumatawa ng malakas na parang isang masayang bata. Naantig si Eshon, ramdam niya sa painting na iyon ang kaligayahang matagal na niyang inaasam. Ang painting ni Eshon ang nanalo ng unang pwesto, nang ayanunsyo ito ng mga hurado, naghiyawan ang mga manunood. Mukhang masaya si Ram, pero hindi makapaniwala si Eshon na siya talaga ang nanalo. Dahil nahihiya siya, tinutulungan at hinihikayat siya ng kanyang mga kasamahan na kunin ang kanyang premyo, dinala siya ni Ram sa entablado at natanggap ni Eshon ang kanyang unang parangal. Hindi lamang ito pagkilala sa kanyang talento, kundi isang senyales na nagbago na ang kanyang buhay para sa ikabubuti. Mula sa sandaling iyon, si Eshon ay hindi na hari ng kahangalan, kundi isang mahusay na artist. Pero hindi agad tinanggap ni Eshon ang premyo. Humarap siya at inihagis ang sarili sa mga bisig ni Ram dahil silang dalawa lang ang nakakaalam kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya para matanggap ang karangalang iyon. Pagkatapos noon, inilagay ng punong guro ang drawing ni Eshon sa cover magazine ng paaralan. Labis ang pagkagulat ng mga magulang ni Eshon at labis ang kanilang pasasalamat kay Ram. Sa pagtatapos ng araw, si Eshon ay nasa mga bisig ni Ram at tila lumilipad patungo sa maliwanag na kalangitan. At dito na natatapos ang ating recap. Kung gusto mo pa ng mga ganitong video, huwag mong kalimutang patunugan ang notification bell. Salamat sa panunood.